Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Kabanata 71. Kolektahin ulit. Hindi napigil ang magtanong ni Chen Mo, nakakalakad lang, pagkatapos marinig ito, hindi ba ilang araw ka lang nangongolekta ng commercial tax? At 20 tail din ang nakolekta mo, bakit ngayon ka na naman nangongolekta? Nasaan na? It's stipulated by the law. Ngumisi ang payat na detective, syempre ito ay itinakda ng ating prefect na si Lin. Sa Yungjo, ang ating master ang batas. Siya, nakataas ang ulo at proud na proud. Ang iyong Panginoon. Ito ba ang batas? Nanlamig ang mga mata ni Chen Mo at sinabi niya ang bawat salita, ito ba ang personal na sinabi ng iyong amo? Haha, ano ang mahalaga kung sinabi ng ating Panginoon o hindi? Marami pa ring tao sa lungsod na ito sino ang hindi nakakaalam na ang ating Panginoon ay ang Diyos ng Yungjo. Okay, very good. Sabi ni Chen Mo sa nagngangalit ng ngipin. Hey, let me tell you, saan nanggaling ang pelikula ng babaeng ito? May karapatan ka bang hadlangan ang sinasabi ng tiyuhin? Tapos magsalita ang payat na detective, pinagnanasaan niya ang hitsura ni Chen Mo, kunwari itinutulak siya, pero sa totoo lang gusto niyang gumamit ng maalat na kamay ng baboy para samantalahin. Nang makitang hahawakan na ng kanyang kamay ang katawan ni Chen Mo, hinawakan ni Jingzi ang kanyang braso mula sa likod at iniunat ang kanyang kamay, sa tamang oras upang maiwasan ito. Pagkatapos ay humakbang siya pasulong at nasa harap mismo ni Chen Mo. Master, napakalayo mo ba? Lintung, sino ang maliit na babaeng iyon? Sa tindahan ng pakwan na pauilas na nasa tapat, sumugod si Lin Wenyao ng madaling araw at naupo sa loob para panuurin ang palabas. Mula nang malaman niyang bihasa na nila ang paraan ng paggawa ng yelo, hindi na makapaghintay si Lin Wenyao. Ang una niyang hakbang ay ang pag-atake kay Qingliang Yixia, at siya ang nakahanap ng mga especially iyan na ito. Pero wala dito ang isip niya ngayon. Ang kanyang kaluluwa ay matagal nang kinuha ng nakamamanghang Chen Mo. Ang isang playboy na tulad ni Lin Wenyao ay tumatambay sa Chunshui Tower, Swimming Tower at iba pang erotikong lugar araw-araw. Bagamat medyo magaganda ang mga babaeng nakakasalamuhan niya, agad silang nagiging mapang-akit kumpara kay Chen Mo na nasa harapan niya. Ito. Hindi pa nakita ni Lintung si Chen Mo, o sa halip ay hindi pa niya nakita si Chen Mo na nakadamit bilang isang babae, kaya nag-alinlangan siya at hindi makapagsalita. Master, alam ko. Sa oras na ito, nagboluntaryo si Zuzi. Narinig kong sinabi nila nung Qingliang Yixia na ang babaeng ito ay kapatid ng isang pink-faced scholar na nagngangalang Chen Mo. Scholar na mukhang fashion. Nag-isip ng mabuti si Lin Wenyao, pagkatapos ay ipinalakpak ang kanyang mga kamay at pumalakpak. No wonder they look so familiar. She turns out to be his sister. Nakita ko silang dalawa na magkakilala noon sa Chunshui Tower, kaya ayun. Noong nasa Chunshui Tower kami, minsang, inirekomenda ni Chen Mo na nakabalat kayo bilang isang lalaki, si Jingzi na magsulat ng mga tula, at may impresyon pa rin si Lin Wenyao. Oo, anong pangalan mo? Guro, ang pangalan ko ay Zuzi. Nang marinig ni Lin Wenyao ang kanyang pangalan, nakaramdam si Zuzi ng kasiyahan, ngunit si Lintong sa kanyang likuran ay may malungkot na hitsura sa kanyang mukha. Guro, ituloy mo lang ang pagsasalita at huwag basta-basta igalaw ang iyong mga kamay, kung hindi, natatakot akong mawala ang iyong mga kamay. Malamig na sabi ni Jingzi. Haha, how dare you threaten me? Ngumuso rin ang payat na detective at marahas na sinabi. Sa pagkakataong ito ay hindi na nagsalita si Jingzi, si Han Han, Bigman at iba pa ay nagtipon-tipon na, pinalibutan ang mga payat at masamang ahente at sila sa paraang hindi mapapasukan. Bagaman si Han Han at ang iba ay karaniwang sunod Sun sa harap ni Jingzi, kapag nakatagpo sila ng mga opisyal, sila ay humahampas ng malakas ng walang pag-aalinlangan. Ang mga opisyal ng pulisya ay may sapat na kaalaman at nakakita ng maraming tao sa lahat ng uri, ngunit natakot sila sa espiritu ng gangster na ipinalabas ni Han Han at ng iba pa, at patuloy na umatras. Nagulat na sabi ng payat na detective, bakit? Gusto mo pa bang bugbugin ang opisyal? Talo sa opisyal. Umiling si Jingzi, huwag magsalita ng walang kaparikan, wala tayo nito. Sa harap ng napakaraming tao, paano natin magagawa ito, mga mamamayang masunurin sa batas? Gumagawa ng kabastusan. Oo. Hindi ka mangangahas na gawin iyon sa harap ng napakaraming tao. Nakaramdam ng tiwala ang payat na pulis matapos itong marinig. Ngunit binago ni Jingzi ang paksa at munition, ngunit kung may humipo sa isang mabuting babae sa publiko na may layuning manligaw, kahit na opisyal na ito, hinding-hindi ako papayag. Sa lalong madaling panahon, lumabas ang mga salitang ito, nagulat ang karamihan. Lahat sila ay tumuturo at tumuturo. Nakita nilang lahat ito nang iunat ng Lin agent ang kanyang kamay kay Chen Mo. Tumingin muli kay Chen Mo, isa siyang magandang maliit na babae. Paanong hindi nila maintindihan ang iniisip ng Lin agent? Nakikinig sa mga talakayan ng mga tao sa paligid niya, ang payat na pulis ay nakaramdam ng kaunting kaba at umubo ng 2 beses sa pagtatangkang alisin ang kahihiyan. Pagkatapos ay seryoso niyang sinabi, sino ang humipo sa kanya? Nagkaroon lang ako ng Katie at nagkakamot ng ulo. Pagkatapos ay iniunat niya ang kanyang kamay pasulong, inilipat ito sa kanyang ulo,
at gumawa ng isang malawak na galaw na scratching, at ang karamihan ay nanood ng nalilito. Hindi ang pinakamahusay. Malamig na sumangot si Jingzi, at tumabi rin si Hanhan at ang iba pa. Pagkatapos ay pag-usapan natin ang tungkol sa komersyal na buwis sa susunod. Sinabi ni Chen Mo sa tabi niya, 2 o 3 araw pa lang simula noong huling pangungulekta ng buwis sa komersyo. Posible bang alam mo rin na sobra-sobra na ang nakolekta mo, at pinaplano mo bang bayaran ang sobrang bayad? Sinabi ito ni Chen Mo, ang mga salita ay nagpabalik sa alaala ng mga nanunood. Tama. Hindi ba may nakapost na notice ilang araw na nakalipas na nagsasabing may nakolektang business tax na 20 taels? Hoy, 20 taels. Kung kalkulahin ayon sa tax rate na 23 cents per 100 cents, hindi ba ibig sabihin na kailangan nating kumita ng 20 taels kada taon? Ito ay 1,000 tael, at ito ay isang tindahan na kakabukas lang ilang araw ang nakalipas. May mali ba? Sino bang nagsabing hindi? Akala ko noon mali, pero parang tama ang ibig sabihin ng sinabi ko ngayon. Itim, talagang madilim. Ang lahat ay huni, at narinig ito ni Jingzi, sa pag-aakalang ang notice na naipost noong nakaraan ay talagang gumana, at depende ito sa kung paano ito ipinaliwanag ng pulis sa susunod. Ang 20 taels ng komersyal na buwis na nakolekta noong nakaraan ay talagang sobra, ngunit ito ay nakolekta ng maaga, tulad ng pag-ibig sa iyong tindahan. Tingnan mo, kailan tayo dumating upang mangolekta nito sa mga susunod na araw. Mabilis na nagtaas ng ulo at sinabing. Diretso ang tawa ni Jingzi pagkatapos marinig ito, ayon sa ibig sabihin ng opisyal, mukhang pinaplano niya tayong maningil ng business tax isang beses sa isang araw. Ang galing. Pagkatapos magsalita ay nag-thumbs up ito sa kanya. Ngunit si Detective Lin Slim ay hindi nakaramdam ng anumang kahihiyan at nagpatuloy, syempre, ang pagkolekta ng komersyal na buwis isang beses sa isang araw ay hindi lamang nakakainis para sa iyo, ngunit hindi rin maginhawa para sa amin. Kaya't nagpa siya si Prefect Lin na mangolekta ng komersyal na buwis mula sa iyo isang beses lamang sa isang taon. Buwis. Pagkatapos makinig, tumanggo si Jingzi, okay, ang 20 tael ng pilak ang gagamitin bilang buwis sa negosyo ngayong taon. Hindi ko kukunin ang sobrang pera, ituturing itong inumin. Pagkatapos nito, tumigil si Jingzi sa pakikipag-usap sa kanya at naghanda na bumalik. Sandali. Mabilis siyang pinatigil ng payat na detective, hindi pa ako tapos magsalita. Di ba sabi ko sa'yo, ayaw na natin. Marami pa. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at nagtanong, sandali. Ngumisi ang payat na tagahuli, nanaginip ka ba? Hindi sapat. Hindi sapat. Hindi lang si Jingzi, pati na rin ang mga nanunood ay nagulat. May nagkalkala pa lang na ayon sa rate ng buwis na 23 cents kada daang sentimo, ang isa ay magbabayad lamang ng 20 tael ng business tax para sa 1,000 tael ng pilak sa isang taon, ngunit sinabi niya na ito ay malayo sa sapat. Ngumiti si Jingzi, nakakagulo yan. Sabihin mo sa amin, sir, magkano ang buwis sa negosyo ang dapat naming bayaran? 1,200 taels. Ang payat na ahente ay hindi nag-iisip. Kabanata 72. Salamat sa 18 henerasyon ng mga ninuno. Bakit hindi ka pumunta at kunin ito? Si Chen Mo, na nagtatago sa likod ni Jingzi, ay hindi napigil ang tumayo, galit na galit. Kami ay mga opisyal ng korte, hindi mga bandido at bandido, kaya bakit namin sinusubukang magnakaw? Sa tingin ko mas masahol ka sa mga bandido at bandido. Opisyal ka pa ba sa korte? Ba, kaiya-hiya sa korte. Dapat lahat ng mga tulad mo ay ilabas at pinugutan ng ulo. Aha! Bago pa matapos magsalita si Chen Mo, mabilis na tinakto ni Jingzi ang kanyang bibig. Ang mga labi ay malambot, mamasa-masa at mainit-init, at masarap sa pakiramdam. Humiwalay sa kanyang kamay, namula si Chen Mo at pinandilatan si Jingzi. Dahil alam niyang nagkamali siya, masunurin siyang nagtago sa likuran niya at hindi na nagsalita. Ako ay bobo, ngunit hindi ko alam kung paano kinakalkula ng opisyal ang 1,200 tael. Tanong ni Jingzi. Siyempre kinakalkula namin ito batay sa pagkalkula ng rate ng buwis na itinakda ng mga batas ng korte. Dadayain ka ba ng korte? Maaaring hindi ang hukuman, ngunit tiyak na gagawin mo. Nang makita si Jingzi na nakatitig sa kanya nang hindi nagsasalita, medyo nalungkot si Agent Lin at sinabing, bakit, gusto mo bang bilangin ko itong muli para sa iyo? Kung gayon ako ay lahat ng tainga. Okay. Umiling si Agent Lin at sinabing, noong huling pagpunta ko sa iyong tindahan para mangolekta ng buwis, nakatanggap ka ng mahigit 200 tael, tama ba? Tumanggo si Jingzi, totoo yun. Speaking of it like this, gusto mo pa akong pasalamatan? Oh, talaga? Sumulyap si Jingzi sa kanya, hindi ko alam kung ano ang gusto kong pasalamatan, ngunit dahil sinabi mo ito, gusto ko munang magpasalamat sa iyo at sa iyong pamilya. Bakit mas hindi ako komportable dito? Kalimutan mo na, magpasalamat ka na lang sa kanya. Nag-inquire ako. Ang 200 tael sa isang araw ay hindi ang oras kung saan kumikita ka ng pinakamalaki. Nang maglaon, kumikita ka rin ng 3 o 400 tael sa isang araw. Ngunit mas maawain akong tao, kaya sisingilan kita ng 200 tael sa isang araw. Yung extra income naman, ayoko. Sabihin mo sa akin, dapat mo ba akong pasalamatan?
Well, nagpasalamat na ako sa buong pamilya mo. Mayroong higit sa 360 araw sa isang taon. Batay sa 360 araw, maaari kang kumita ng 72,000 tael ng pilak sa isang taon. Nang i-report niya ang figure na ito, kahit ang payat na pulis mismo ay nabigla, sabi ko, ganoon ba? Natahimik ang mga nanunood, iniisip na may mali sa kanyang algorithm. Kung ano ang nangyari, nag-iisip pa rin sila ng mabuti. Galit na tumawa si Jingzi. Diyos, 72,000 tael ng pilak. Kung ang isang maliit na tindahan ay maaaring kumita ng napakalaki sa isang taon, ang kaba ng Angguo ay mapupuno ng pera mula lamang sa buwis, tama ba? Panginoon ko, may tanong ako. Nang makitang magalang si Jingzi, mabilis na sinabi ng payat na pulis. Sabihin mo sa akin, maaari bang ibenta ang aming mga popsicle sa taglamig? Nagyayelo sa taglamig, sino ang makakakain ng popsicle kung may tubig ka sa iyong ulo? At saka, kahit may gustong kumain nito, hindi ba pwedeng i-freeze ang munggo na sopas sa magdamag? Ang payat na tiktik ay nag-analisa ng masama. Mataimtim na tumanggaw si Jingzi, tama ka, iniisip ko rin, ngunit palaging may mga hanggal na nag-iisip na maaari tayong magbenta ng napakaraming popsicle tulad ngayon sa buong taon. Biglang tumahimik ang kapaligiran. Ngayon lang, lahat ay nag-iisip tungkol sa kung ano ang mali, ngunit nang ituro ito ni Jingzi, agad nilang naintindihan. Maganda ang benta ngayon ng popsicle, una dahil sa init ng panahon, at dahil na rin sa nabalitaan nilang maraming nagkukunwaring mahilig sa umutot, nakatumbas ng paglalagay ng pera sa tindahan ng walang aktwal na pagkonsumo. Kung hindi, magbebenta sila ng 1,000 popsicle sa isang araw. Hindi ba 100 taels lang? Pagkalipas ng ilang araw, kapag ang simula ng taglagas ay tapos na, magkakaroon ng mas kaunting mga tao na bibili ng mga popsicle, pabayaan ang taglamig. Ngunit kinalkula ito ng payat na ahente bilang 200 tael sa isang araw, na nakakagulat na walang kahihiyan. Tinatawag mo ba akong tanga? Umiling si Jingzi, hindi ako, ikaw ang nagpagalit sa akin. Mga tanga lang na may tubig sa ulo ang bibili ng popsicle sa taglamig. Pinaikit ng payat na ahente ang kanyang mga mata. Ang algorithm na ito ay talagang napakamali. Siya mismo ang nakatuklas nito, ngunit hindi niya mababago ang mga salita dahil itinuro sa kanya ni Lin Wenyaw ang mga ito. Isa lang siyang kasangkapan. Paano siya magkakaroon ng karapatang baguhin ang mga linya? Mabagsik na sinabi ni Soini, kung gayon, bakit hindi mo sinabi sa akin noong kumikita ka pa rin ng higit sa 200 tael sa isang araw? Huwag mo lang isipin ang pagsasamantala. Ang algorithm na ito ay ginawa alinsunod sa mga batas ng Imperial Court, at walang silbi para sa iyo na magsabi ng anuman. Hinding-hindi mo mababago ang taong sumusubok na manggulo sa iyo. Nag-isip sandali si Jingzi at pagkatapos ay nagpatuloy sa pagtatanong, okay, ayon sa iyong kalkulasyon, kailangan nating magbayad ng 1,440 tael sa isang taon. Paano lumabas ang 1,200 tael? Siya ay payat at payat. Ngumisi ang pulis, kaya kailangan mong magpasalamat sa akin. Sa taong ito, 300 araw lang ang binigay ko sa iyo, at ang natitira pang 60 araw ay malilibre para sa iyo, at natural na mababawasan ang buwis. Mahigit 200 tael. Haha, dapat ba akong magpasalamat? Bueno, nagpasalamat lang ako sa iyong buong pamilya, ngayon ay dapat kong pasalamatan ang iyong 18 henerasyon ng mga ninuno. Ahente Jingsho, Shen Mo, huwag kang ang magsalita ng kalokohan, bilasan mo na ang pera. Naiinip na sabi ng payat na kapitan. Sandali lang, sinabi lang ng opisyal na ang algorithm na ito ay itinakda ng batas ng imperial. Ignorante ako at hindi pa ako nakarinig ng mga ganitong batas. Bakit hindi mo ito ipakita sa akin at sa lahat? Ang buwis na ito ay makukumbinsi din ng mga makakagawa nito. Medyo nahiya ang Lin agent pagkarinig nito. Isa lang siyang sugo, paano niya malalaman kung ano ang mga batas? Nang nag-aalinlangan siya kung ano ang sasabihin, bigla niyang nakita si Lin Wenyaw na galing sa tapat. Gusto mo ng batas? Haha, meron ako. Nang marinig ang mahinahong boses ni Lin Wenyaw, sa wakas ay nakahinga ng maluwag ang payat na ahente, at matagumpay na natapos ang kanyang misyon. Lumakad papalapit si Lin Wenyaw, tinitigan si Chen Mo ng ilang beses ng mata ko, at pagkatapos ay sinabing hindi nasisiyahan sa lahat, sinasabi ko lang sa kanya na mag-isa, anong ginagawa mo dito? Pagkasabi noon ay kinindatan niya ang mga pulis, naintindihan naman ng mga pulis at agad na naghiwa-hiwalay ang mga nanood. Nang si Jingzi, Shen Mo at iba pa lamang ang naiwan sa eksena, malamig na ngumiti si Lin Wenyaw, gusto mo ng batas. Sinasabi ko sa iyo, sa Yongzhou City, ang ama ko ang langit, at ako ang batas. Sinabi ko lang na okay lang. 1,200 taels ka, right? Ngayon nagbago na ang isip ko, 1,440 taels, no less. Kung hindi mo kayang ibigay bukas ng umaga, maghintay ka na lang na magsara ang pinto. Pagkatapos ay tumingin siya kay Chen Mo at sinabing ngumiti siya ng nakakaloko, kung makakabalik ang dalagang ito sa bahay kasama ang young master at pag-usapan ang bagay na ito, baka may pagbabago. Kabanata 73 Iniligtas ng isang bayani ang kanyang buhay. Nanaginip ka. Tinuro ni Guiji ang ilong ni Lin Wenyaw at pinagalitan siya dahil hindi niya nakikitang ganito ang trato sa kanyang amo. Saan nanggaling ang palabas na ito ng batang babae?
Kapag kausap ko ang iyong binibini, paano mo ako maaabala? Hindi ba tama iyon, binibini? Lumabas ka. Pagkatapos magmura ni Chen Mo, dumiretso siya sa tindahan ni Qingliang Yixia. Nakatitig sa kanyang likuran, ang ekspresyon ni Lin Wenyao ay naging mas kahalayan. Ang malakas na maliit na karakter ay mas bihira. Pinigilan ni Jingzi ang pananakit sa kanya at malamig na sinabi, Master Lin, bakit hindi mo ako paalisin kung gusto mong umalis? Haha, pwede mo naman akong itaboy. Nagdilim ang mukha ni Lin Wenyao, ngunit huwag kalimutan, hindi mo makukuha ang pera bukas ng umaga. Maghintay lamang at lumabas. Pagkatapos sabihin iyon, lumayo si Lin Wenyao. Bumalik sa tindahan, umupo ng tuwid si Chen Mo. Ang iba ay hindi rin mataas ang mod. Masasabi ng lahat na ang mataas na commercial tax na 1,440 taels ay isang dahilan lamang. Ang tunay na layunin ni Lin Wenyao ay pilitin silang isara ang kanilang mga pinto. Young Village Master, hayaan mo akong gawin ito. WHO. Fuck ang apo na iyon na nagngangalang Lin. Tiningnan ni Jingzi si Han pataas at pababa, pagkatapos ay pinulupot ang kanyang mga labi at sinabing, gusto kong pumunta ka sa Chunshui Tower at manligaw sa lahat ng kapatid na babae. Pagkatapos ng lahat ng hirap, gusto mo pa ring manligaw kay Lin Wenyao. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, hindi lang si Han ang namula, ngunit ang mga mukha ni Chen Mo at Wei Ji ay agad ding namula, at si Chen Mo ay dumura pa ng palihim. Hindi nahiya si Jingzi at ngumiti, kung maghiganti tayo sa kanya ngayon at mahuhulog siya sa bitag niya, mas maraming pagkalugi ang aming tindahan. Kung gayon, hindi natin sila pwedeng pabayaan ng ganito. Masyadong nakakadismaya. Mataba. Pagkatapos magsalita ni Qiu, sumang-ayon ang lahat. Kaya ni Lin Wenyao ang sarili, pero halatang hindi ngayon, pero may iba pa, haha. Pumasok si Lin Wenyao sa tindahan ng pakwan, at sinundan siya ng payat na pulis. Ito ay hindi tulad ng isang opisyal na opisyal, at isang doglegger ay mas angkop. Guro, ano ang susunod nating gagawin? Tanong ni Lin Tong. Magpadala ng isang tao upang bantayan sila. Dumilat si Lin Wenyao, at sumilay ang isang mapang-akit na ngiti sa gilid ng kanyang bibig, lalo na ang munting babaeng iyon, huwag mo siyang hayaang umalis sa lungsod. Maghintay hanggang isara ng master ang kanilang tindahan bukas, at pagkatapos ay dahan daw ang sundan ng she plays. Pagkatapos ay muli siyang nagtanong, nga pala, naaalala mo ba ang sinabi mo kanina? How dare you forget what the young master told you? Tinapik ni Lintong ang kanyang dibdib at sinabing, may pinadala na ako. Natagpuan ko ang mga hilaw na materyales at ipinadala ko sa gobyerno, at pagkatapos ay pumunta ako sa gobyerno at nanatili roon hanggang madaling araw. Nang bumalik ang Panginoon upang magpahinga sa gabi, nagsimula siyang gumawa ng yelo. Tinapik siya ni Lin Wenyao sa balikat at masayang sinabi, magandang trabaho ito, basta't mapasaya nito ang aking ama. Hindi kita kayang tretuhin ng masama. Salamat, guru. Hinahangaan kita sa pagiging anak mo. Nang makita ito ng payat na pulis, mabilis siyang nambobola. Nang marinig na may nang-ahas na nakawin ang kanyang limelight, pinandilatan siya ni Lintong ng may pagkasuklam. Hindi pa rin mahuli, malamig na tumugon ang payat na pulis. Pagkatapos ng tanghalian, mag-isang naglakad si Detective Lin sa eskinita. Pagdating niya sa pinto ng isang bahay, tumingin siya sa paligid, saka itinulak ang pinto at pumasok. May isang kaakit-akit na batang babae na nakatayo sa bakuran, na nagulat. Matapos makita ng malinaw ang tao, inilagay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib at nagreklamo, ikaw damn ghost, gusto mo bang takutin ang mga tao hanggang sa mamatay? Walang sabi-sabing lumapit sa kanya ang payat na tiktik, iniunat ang kanyang kamay at kinurot ang kanyang baywang. Namumula ang pisngi ng dalaga at naluluha ang mga mata. Mukhang nag-e-enjoy siya, ngunit sa sumunod na sandali ay tinakpan niya ang kanyang dibdib at nag-aalalang sinabi, maliwanag na araw, ano ang mangyayari kapag bumalik siya? Lintong, ang bastos na yan, alam mo yan. Maaga siyang pumunta sa opisina ng gobyerno para pagsilbihan ang mga tao, at kung hindi siya babalik hanggang gabi, natatakot ka bang maging taunan? Ang babaeng ito pala ay asawa ni Lintong. Nang matapos magsalita ang payat na tiktik, binuhat niya ang dalaga at humakbang patungo sa bahay. You damn ghost, marunong ka lang mangbuli ng iba. Sinabi niya ito, ngunit ang kanyang mga kamay ay hindi idle, at nahubad na niya ang mga damit ng payat na pulis. Ikaw na alibughang maliit, tingnan natin kung ano ang mangyayari mamaya. Marumi. Sa kama, dali-daling nagkita-kita ang dalawa at nag-away. Nagiging matindi ang labanan nang biglang bumukas ang pinto ng malakas. Agad na bumuhos ang sikat ng araw, na naging dahilan upang hindi makakita ng malinaw ang taong natulala. Malabo niyang nakita ang dalawang lalaking nakamaskara na nakaitim, isang mataba at isang matipuno, papasok sa bahay at saka isinara ang pinto. Kung wala ang liwanag ng araw, ang silid ay naging madilim, ngunit ang dalawang matangkad na kutsilyo ay partikular na nakasisilaw. Agad namang nanlumo ang payat na ahente. Pagkatapos, itinaas ng nakamaskara na malakas na lalaki ang malaking kutsilyo sa kanyang kamay, at ang payat na ahente at ang dalaga ay lumuhad sa lupa sa takot. Bayani, iligtas ang iyong buhay, bayani, iligtas ang iyong buhay. Binigyan ng kamay ng nakamaskara at matabang lalaki ang malakas na lalaki at sinabi, ang mga patakaran ng ating negosyo ay kung kukuha ka ng yaman, matatahimik ka.
Kung ayaw mong mapatay, dapat may dahilan ka para hindi patayin. Medyo kakaiba ang boses, parang pinipigil ang boses. Oo, mayroon kami nito. Walang pakialam ang payat na detective at tumalon para hanapin ang pera. Sumunod naman ang dalaga, pinaikot-ikot ang kanyang puting puweten at walang prinsipyong naglalakad sa silid. Tumitig at napalunok ang lalaking nakamaskara at matabang. Hinayla siya ng malakas na lalaki at bamulong, hindi ba gustong takutin siya ng batang punong nayon at pagkatapos ay paluan siya ng husto. Hoy, may naisip akong magandang paraan para turuan siya ng leksyon kaysa sa pagbugbog sa kanya. Ang dalawang taong ito ay natural na Fatball at Hanhan. Matapos marinig ito, hindi na nagsalita si Hanhan, dahil naglabas na ng pera ang payat na detective at ang dalaga. Kinuha ni Fatball ang pilak at tinimbang ito, nakaramdam ng kasiyahan, damn it, 500 taels. Mayaman talaga ang mag-asawang ito. Nasaan ang lubid? Kahit nalilito ang dalaga, hinanap pa rin niya ito para sa kanya. Inihagis ni Fatball ang isa kay Hanhan, itali mo sila isa-isa. Sa pamamagitan nito, inatake niya ang hubad na dalaga, at kinailangan ni Hanhan na itali ang mga natitirang payat na ahente. Mga bayani, hindi ba ibinigay ko sa inyo ang lahat ng pera? Umiiyak na sigaw ng payat na detective. Ilang beses pang dumampi ang mga kamay ni Fatball sa katawan ng dalaga, at pagkatapos ay malamig siyang ngumuso, hindi ba namin kayo papatayin din? Iiyak na talaga ang payat na ahente. Kung siya ay hubad na hubad at pinatay ni Lintong, natuklasan na siya ay maaaring patay na rin. Kaya't nanalangin siya, Hero, itali mo lang ako. Matutulungan mo ba kaming magsuot ng aming mga damit? Ang pagiging nakatali ng mga damit at ang pagiging nakatali ng walang damit ay malinaw na dalawang magkaibang kwento. Dumura si Fatball, naghubad ka ng sarili mong damit, bakit mo hahayaang isuot ito sa iyo ng labor at management? Pagkatapos sabihin iyon, dinampot niya ang pera at lumakad palayo kasama si Hanhan, na iwan lamang ang payat na ahente na nakayuko sa lupa, nanginginig, may pagnanasa. Umiyak ng walang luha. Kabanata 74 na paano ko maihahambing ang babaeng iyon na si Warner. Nagpunta nga si Lintong sa gobyerno, at ang paggawa ng yelo ay pangalawa lamang, pangunahin sa pabor kay Lin Wenyao. Pero hindi naman siya magiging tanga para magstay mula hapon hanggang kinaumagahan para lang magpakitang gilas. Masyadong tanga iyon. Kaya't natagpuan niya si Godan, at tinawag ni Godan si Zuzo, na bihasa sa paraan ng paggawa ng yelo, sa opisina ng gobyerno at hiniling sa kanya na gumawa ng isang malaking vat ng yelo sa silid tulugan ni Magistrate Lin sa gabi. Sumang-ayon si Zuzi sa kanyang mga labi, ngunit labis na nag-aatubili sa kanyang puso. Kung alam niya kanina na pinaghirapan niyang magnakaw ng paraan ng paggawa ng yelo at nakakuha lang siya ng 250 sa bandang huli, hindi siya pupunta doon kahit nabugbugin siya hanggang mamatay. Matapos ayusin ang lahat ng ito, nagdilim din ang langit. Humanda ka sa pag-uwi. Bagamat si Lintong ay isang lingkod ng pamilya Lin, namuhay siya ng maayos dahil pinagsilbihan niya si Lin Wenyao. Kakasal lang niya kanina. Nang maisip niya ang kanyang asawa, na kailangang magmukhang maganda at may magandang figure, naramdaman ni Lintong na parang natatakpan siya ng chicken jelly. Isa lang, iyon ay, ang kanyang asawa ay may matinding pangangailangan, at siya ay isang masayang bata. Ang mga bagay sa kama ay palaging hindi magkatugma. Kung mananatili siya sa bahay ng matagal, mahihirapan ang kanyang bewang na dalhin ito. Naging abala siya sa pagnanakaw ng mga pamamaraan sa paggawa ng yelo nitong mga nakaraang araw, at wala siyang oras para umuwi. Ilang araw na lang ang ginugol niya para magpagaling at pag-usapan na kaya niyang harapin ang matinding labanan sa gabi. Bumilis ang takbo, at hindi nagtagal ay nakarating na sa pintuan ng bahay. Bakit nakabukas ang pinto? Tumingin si Lintong sa bukas na pinto na may pagdududa sa kanyang puso. Nang makapasok siya at tumingin sa bulwagan, lalo siyang nag-alinlangan. Dumidilim na, bakit hindi mo pa binuksan ang ilaw? Hindi kaya nakatulog na ang ginang? Nang may pag-aalinlangan, pumasok si Lintong sa harap na bulwagan, sinindihan ang lampara, at nalaman na walang laman ang bulwagan sa harapan, kaya pumunta siya sa kwarto na may dalaang lampara. Kumulo ang dugo sa eksenang nasa harapan niya. Nakita lang niya ang payat na pulis na hindi niya gusto. Nakatali sa kama ang paborito niyang asawa. Kung ito ang eksena sa paggawa ng pelikula ng ilang aksyong pelikula na may plot, tiyak na makikilala ni Lintong ang lalaki sa susunod na sandali, isa laban sa dalawa, at hindi mahuhuli. Ngunit hindi ito naging hindi. Kaya hinanap niya ang paligid at sa wakas ay dumating siya na may dalang kutsilyo sa kusina. Lin, Kuya Lin, makinig ka sa akin. Nanginginig ang bibig ng payat na ahente dahil sa kaba. Kuya Lin, pakinggang-pakinggan ang payo ng aking kuya. Bata ka pa at hindi dapat lumakad sa kalsada ng krimen. Para sa isang lalaking may prairie sa itaas ng kanyang ulo, si Lintong ay hindi nakikinig. Namumula ang kanyang mga mata, nakabaluktot ang gilid ng kanyang bibig, at lumapit siya sa kanilang dalawa na may dalang kutsilyo, na parang walang emosyong mamamatay. Kalmado pa rin ang dalaga at sinabi sa maluha-luhang tinig, Ginoo, ininsulto niya ng may puwersa ang pamilya ng alipin, kailangan mong magdesisyon para sa pamilya ng alipin. Sa sobrang takot ng payat na pulis ay naiihi niya ang kanyang pantalon at hindi man lang makahanap ng lakas para tawagin siyang, bitch.
Wala na, huminto si Lin Tong sa pagsasalita ng walang kaparirikan at umakyat na may hawak na kutsilyo. Ah! Kasunod ng nakakatalim na sigaw ng payat na kapitan, ang kanyang mukha ay naging kulay lupa, at ang kanyang kamahalan ay hindi nakatulad. Marahil ay natatakot siyang magdulot ng gulo, kaya pinutol ni Lin Tong ang mga lubod sa kanilang mga katawan, ibinagsak ang kutsilyo, at naglakad palabas ng walang patutunguhan. Xingliang, Yixia. Tiningnan ni Jingzi ang 500 tail ng pilak sa mesa at tinapik ang fatty ball sa balikat, nakaramdam ng labis na kasiyahan. Hoy, kung gusto kong sabihin na masama, ikaw ang masama. Hey, hey. Palaging kakaiba ang paraan ng pagpupuri ng batang village master sa iba, at nas-anay na si Fat Ball. Sobrang curious ako ngayon, ano kaya ang magiging reaksyon nitong Lin kapag nalaman niyang niloko siya? Kung siya ay isang tao, dapat niyang patayin ang tagahuli gamit ang isang kutsilyo. Mabangis na sabi ni Han Han. Naglakas loob siyang hawakan ng asawa ng iba kahit na hindi siya kasing galing ng isang hayop. Hindi na ako makapaghintay na tagteran siya. Habang nagsasalita siya, sinadya o hindi niya sinasadya ang fatty ball. Nagulat si Fat Ball. Pagkatapos, inayos ni Jingzi na lumabas si Fat Ball at Han Han at humingi ng tulong. Habang kausap niya si Chen Mo sa kwarto, inakay na ni Fatty Ball ang madam sa likod bahay ng Qingliang Yixia at dumiretso sa wing. Kung ikukumpara nitong mga nakaraang araw, halatang haggard ang mukha ng ginang. Umalis si Miss Warner, at si Mr. A. Kun ay hindi nag-iwan ng anumang mga kaligrapya ng mga tulan ng Chun Shui, na may malaking epekto sa Chun Shui Tower. Sa kabutihang palad, gumastos siya ng mataas na presyo para makabili ng 25 lata ng yelo mula kay Qingliang Yixia. Nang mailabas ang ice wine na ginawa niya, naging instant hit ito at ibinalik ang boses ni Chun Shui Lu. Sa kasamaang palad, kulang pa ang binili niyang yelo. Naubos na ang ice wine pagkalipas lamang ng 2 araw. Galit na galit ang mga sikat na customer nang marinig nilang wala na ang ice wine. Maraming tao ang masayang dumating at saka nag-iiwan ng pagmumura. Nag-alala ang ginang tungkol dito kaya nagpadala siya ng isang tao sa Qingliang Yixia upang bumili ng yelo. Sa tamang panahon, itinapon ni Qingliang Yixia ang kanyang ipon at nagbenta lamang ng mga popsicle. Nauwi sa wala ang kagustuhan niyang bumili ng yelo para gawing ice wine. Nang siya ay nabalisa, ang taong grasa na dumating upang maghatid ng yelo sa kanya sa huling pagkakataon ay hinanap siya sa gusali at sinabing may negosyo si Mr. A. Kun. Nang marinig niya ang tungkol dito, nagmamadali siyang lumapit. Master Akon, sobrang namimiss mo talaga ako. Ang mamiss ng isang babae ay isang masayang pag-aalala, ngunit ito ay para lamang sa mga magagandang babae. Para sa isang tulad ng ginang, maaari lamang itong takutin. Si Chen Mo na katabi niya ay tinakpan ang kanyang bibig at tumawa pagkatapos marinig ito. Dahil iniisip niyang bumili ng ice wine, pumasok ang ginang sa bahay at itinuon ang atensyon kay Jingzi. Nakarinig siya ng tawa, tumingin siya sa gilid. Pagkatapos ng isang sulyap lang, hindi ko maialis ang mga mata ko. Ang babaeng ito, napakaganda at maganda. Walang sinabi si Chen Mo, ngunit magalang na yumuko bilang tugon. Nagpatuloy ang ginang, ang hitsura ng batang babae ay nasa nangungunang 2 sa mga pinakamagandang babae na nakita ko. Oh! Matapos marinig ito, medyo na-curious si Guiji. Maganda at maganda ang bansa ng aking amo. Kahit sa Jingzhou, sa hitsura, ang tanging taong maihahambing sa kanya ay ang anak na babae ng punong ministro. May babae ba sa maliit na Yongzhou na ito na may kukumpara sa kanya? Pagkatapos ay tinanong niya, sino ang ibang tao? Si Miss Warner. Sabi ni Madam. Nagkatinginan sina Chen Mo at Guiji. Narinig nga nila ang tungkol kay Miss Warner nang magbalat kayo sila bilang mga lalaki at pumunta sa Chun Shui Tower. Sa oras na iyon, hindi nila nakita ang totoong tao sa pamamagitan ng kurtina. Ang akala nila ay sinadya itong stunt ng Madam. Maaaring hindi totoo ang totoong tao. Paano? Kung gayon si Miss Warner ay talagang napakaganda, may hahambing ba siya sa aking binibini? Nagdududang tanong ni Guiji. Maaari pa ba akong magsinungaling sa iyo? Pagkatapos magsalita ng matandang bastard, itinuro niya si Jingzi at sinabing, kung hindi ka naniniwala, maaari mong tanungin si Mr. A. Kun. Umakyat siya sa itaas at nakita si Miss Warner kinaumagahan. Kaya nanatili siyang tahimik. Lumingon si Chen Mo at tumingin kay Jingzi na may seryosong tingin. Sir, paano ko maihahambing ang babaeng iyon na si Warner? Pagbebenta ng Kabanata 75. Ang tanong na ito ay katumbas ng pagbibigay ng panukala sa maraming lalaki. Ngunit para sa isang tuwid na tao, walang kahirapan. Kayong dalawa, talagang pinag-isipan ito ni Jingzi, at pagkatapos ay seryosong sinabi, parehong maganda. Pagkasabi nito ay hindi na sinabi ni Quan. Kinagat ni Chen Mo ang kanyang mga labi, ngunit ang kanyang mukha ay hindi na kasing ganda ng dati. Lumingon sa gilid at tumigil sa pagsasalita. Ito ba ay galit? Medyo nalito si Jingzi. Ngunit isipin ang tungkol sa iyong sagot, walang problema. Kakaiba talaga ang itsura ni Miss Warner. Para sabihing pareho silang maganda ay purihin siya. Nako, kakaiba ang mga babae. Umiling si Jingzi, nagpa siya na huwag nang isipin ang ganoong kahirap na problema, at bumaling sa ginang at sinabing, Madam, tinawagan kita ngayon dito para pag-usapan ang ilang bagay sa iyo. Oh, anong negosyo?
Nasa sabik ang mukha niya, young master, nagpaplano ka bang ipagpatuloy ang pagtitinda sa akin ng yelo? Umiling si Jingzi. Tiningnan ito ng ginang at naduraj ang puso niya. Hindi ako nagbebenta ng yelo, ngunit ibebenta ko ang paraan ng paggawa ng yelo kay madam. Paano gumawa ng yelo? Natigilan ang matandang bastard, sa pag-aakalang mali ang narinig niya, at muling nagtanong, ano ang sinabi ng young master, ngunit, ibebenta mo ba sa akin ang paraan ng paggawa ng yelo? Tumango si Jingzi, at muling natigilan ang ginang. Noong unang gusto ni Jingzi na magbenta sa kanya ng yelo, sinabi niya na lahat ng yelo ay galing sa sarili niyang ice seller, ngunit ang madam ay hanggal na naniwala sa kanya. Nang maglaon, si Qingliang Yixia ay nakapagbenta ng popsicle ng tuloy-tuloy, at napagtanto ng ginang na may mali. Gaano kalaki ang isang ice seller na makakapag-imbak ng napakaraming yelo? Dapat may ibang paraan siya ng paggawa ng yelo. Simula nung araw na yun, hanggang pangarap na lang ako. Kung nakuha niya ang paraan ng paggawa ng yelo, hindi na siya makokontrol ng iba. Maaari siyang gumawa ng ice wine kahit kailan niya gusto, at kaya niyang itakda ang presyo ng mag-isa. Paano magiging mas malala ang negosyo ni Chun Shuilu? Ngunit hindi niya talaga maisip kung bakit magbebenta si Jingzi ng isang inahing manok na kayang mangitlog ng ginto. Hindi ba masarap kung itatago mo ito para sa iyong sarili? Para bang nakita niya ang kanyang pagdududa, ipinaliwanag ni Jingzi, Madam, dapat mong malaman na hindi ako katutubong ng Yongzhou. Pumunta ako sa Yongzhou upang magbukas ng tindahan na umaasang kumita ng maraming pera, ngunit may nangyari sa bahay, kaya wala akong pagpipilian kundi ang sumuko. Pagkatapos magsalita, bam-antong hininga siya. Isang tunog na nagpapalungkot sa mga tao na marinig ito. Lumingon ang mga mata ng ginang, at hindi niya mapigilan ang pananabik sa kanyang puso. Maaari bang magtanong, Sir, magkano ang plano mong bayaran para dito? Ayoko ng higit pa. Iniunat ni Jingzi ang isang daliri at simpleng sinabi, 1,000 tael lang. 1,000 taels. Hindi maliit ang halagang ito, at medyo nag-alinlangan ang ginang. Madam, nagtitinda ka rin ng ice wine nitong mga araw na ito. Hindi ko na kailangan pang magdetalye tungkol sa negosyo mo. At ikaw lang ang nagbebenta ng paraan ng paggawa ng yelo. Ikaw lang sa Chunshui House ang may yelo sa lungsod na ito, at ikaw ang may huling desisyon sa presyo ng ice wine. Madam, sa tingin mo ba ay sobra na ang 1,000 tael ng pilak? Matapos pakinggan ang mga salita ni Jingzi, gumawa ng kalkulasyon ang ginang. Ang 1,000 tael ng pilak ay maaaring maging isang malaking pera sa sarili nitong, ngunit kung ikukumpara sa mga napapanatiling benepisyo na may dudulot ng ice wine, mukhang hindi ito gaano. Ang isang mangkok ng ice wine ay nagkakahalaga ng 500 silver. Kung mayroon siyang sapat na mapagkukunan, tiwala siyang makakapagbenta siya ng 1 o 200 mangkok sa isang araw at kikitain muli ang 1,000 tael ng pilak sa maikling panahon. Pagkatapos nito, ito ay magiging purong tubo. Habang iniisip niya iyon ay lalo siyang nasa sabik, ngunit hindi niya ito ipinakita sa kanyang mukha. Kung tutuusin, kapag nagnenegosyo, kailangan pa ring bawasan ang mga presyo. Sir, ang 1,000 tael ay sobra pa. Maaari mo bang ibaba pa ito? Kung 1 pa o 200 tael, sa tingin ko. Bago pa niya matapos ang pagsasalita, kinawean ni Jingzi ang kanyang kamay at sinabing, imposibleng ibaba ang presyo. Hindi ko ibababa ang presyo kahit mamatay ako. Kung sa tingin ni Madam ay masyadong mahal, magpanggap na lang na hindi ko napag-usapan ang negosyong ito sa iyo. Column, magkita tayo. Hindi ba ito masyadong out of line? Ito ba ay isang bagay lamang ng pakikipagtawaran at pagtataboy sa mga tao? Medyo nagalit din si Madam at tumalikod at umalis nang walang sabi-sabi. Ang dahilan kung bakit siya nang ahas na maging matigas ay dahil nakalkula ng ginang na walang maraming mga tindahan sa lungsod na maaaring magbigay ng 1,000 tael ng pilak, at ang mga talagang nangangailangan ng pamamaraang ito ng paggawa ng yelo ay higit pa. Bilang karagdagan, siya ay nasasangkot sa mahahalagang bagay at sabik na kumilos. Sa huli, natatakot siya na kailangan niyang mahanap siya. Sa pag-iisip na ito, lumabas siya ng pinto. Paglabas niya, nalaman niyang bumalik na ang lalaking sumusunod kay Jingzi kasama ang ginang mula sa Zuimenglo. Ang kanyang pagbabantay ay walang kabuluhan. Ito ay napakabilis ng pag-ikot ng kanyang isip. Kabilang sa mga tindahan na maaaring kumuha ng 1,000 tael ng pilak ay ang Zuimenglo. Kahit na mukhang mas mababa ang negosyo ni Zuimenglo kaysa sa negosyo ng Chanshulo, kumikita ito ng malaki. At pagkatapos ng napakaraming taon ng operasyon, kahit na madalas magreklamo si Zuimenglo tungkol sa kahirapan, hindi mahirap makabuo ng 1,000 tael ng pilak. Mabuti kung ang ibang mga tindahan ay bumili ng paraan ng paggawa ng yelo, ngunit kung ang kanilang direktang katunggali na si Zuimenglo ay bumili nito, ito ay isang mapangwasak na dagok para kay Chanshulo. Talagang hindi. Mabilis na tumakbo pabalik ang matandang bastard at napabuntong hininga, Guru, 1,000 tael ng pilak, sumasang-ayon ako. Sa oras na ito, pumasok si Hanhan, Sir, dumating na si Mrs. Shu mula sa Zuimenglo at naghihintay sa bakuran. Pagkatapos noon, yumuko siya at bamulong ng ilang salita sa tenga ni Jingzi. Tumango si Jingzi pagkatapos marinig ito, kumaway sa kanya at sinabing, naiintindihan ko, hayaan mo munang maghintay si Mrs. Shu sa labas.
Pagkatapos ay tumingin siya sa Madam at umiling at sinabi, Madam, natatakot ako na hindi ko makuha ang 1,000 tael ng pilak. Hindi alam ng matandang bastard kung bakit, ngunit nagpatuloy si Jingzi, gaya ng sinasabi ng matandang kasabihan, namimili kami, at natural na ganoon din ang ginagawa namin kapag naghahanap ng Chunshui Tower. Hinanap ko rin ang Zuiming Tower. Ngayon lang, sabi ng lingkod ko, Mrs. Shu interesado ako sa negosyong ito, kaya itong 1,000 tael na pilak. Natatakot akong tumaas ito. Nagsisi si Madam. Dapat kanina pa niya ito naisip. Sino itong Master Akon? Dati, kapag nagtitinda ng yelo, bigla siyang magde-double ng presyo. Masyadong pangkaraniwan para sa kanya ang ganitong operasyon. Hindi ko lang alam kung gaano niya kalaki ang balak niyang dagdagan this time. Hindi naman pwedeng doblehin ulit diba? Sa isang pagkabalisa, ang matandang bastard ay nagtanong, siguro kung gaano kalaki ang gustong pataasin ni Mr. A. Kun. Wala na, hindi na masyado. Nakangiting sabi ni Jingzi, taasan natin ito ng isa pang 1,000 tael ng pilak. Gustong umiyak ng matandang bastard. Luha, gusto ko na talagang tumalikod at umalis. Ngunit ang kanyang mga taon ng karanasan sa industriya at ang kanyang pag-iintindi sa hinaharap ay pumihil sa kanya sa pag-alis. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabi, Ginoo, itong 2,000 tael ng pilak. Ay sobra-sobra. Marami ba iyon? Tila kinakausap ni Jingzi ang kanyang sarili, bueno, hindi ko lang ibebenta ang paraan ng paggawa ng yelo, kundi pati na rin ang bahay at lahat ng mga gamit sa paggawa ng yelo sa bahay. Kung bibilhin ito ni Madam, maaari tayong magsimulang gumawa ng yelo bukas. Maaari tayong magbenta hanggat gusto natin. Pagkatapos tingnan ng ginang, tinanong niya, ano sa palagay mo, ginang? Kabanata 76 na natatakot ako sa iyo. Mabilis tumakbo ang isip ni Madam. Ang Chunshui Building ay hindi isang maliit na lugar, ngunit dahil sa kanilang abalang negosyo, ang tanging tunay na libreng espasyo ay ang 2 silid sa likod bahay. Kung talagang large-scale ice production, hindi talaga sapat. Ngunit para ibagsak ang bahay sa harap ko. Handa na ang lahat. 100 hakbang lang ang layo ng bahay na ito mula sa Chunshui Tower. Ang ginang ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at malupit. Tapos na. Okay. 2,000 taels is 2,000 taels. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, tuwang-tuwa si Jingzi, ngunit kalmado ang kanyang mukha at hindi siya gaanong nagpakita. Masayang-masaya si Madam, kung gayon ang malaking benepisyong ito ay darating sa iyo. Diyos, napakalaking pakinabang. Si Chen Mo, na nakatayo sa tabi niya, ay pinanood si Jingzi na humihingi ng dagdag na 1,000 tael ng pilak, ang kanyang bibig ay malapad sa gulat. Bukod dito, ito ay malinaw na isang tindahan na malapit ng maubusan ng negosyo, ngunit ibinebenta niya ito sa napakataas na presyo. Anong bargaining wizard? Ano ang magiging epekto kung siya ay ipinadala upang makipag-ayos sa mahihirap na dayuhang barbaro? Napakaganda nitong tingnan. Gayunpaman, ibibigay ko sa iyo ang perang ito sa 2 yugto. Bakit? Sabi ni Jingzi na nakakunot ang noo. Ang 2,000 tael ng pilak ay hindi maliit na halaga kung tutuusin. Sinabi lang sa akin ng young master kung paano gumawa ng yelo, ngunit sino ang nakakaalam kung ito ay totoo o hindi. Nagpatuloy ang ginang, kaya, 500 tael lang ang maibibigay ko sa iyo bilang deposito. Makikita ko ang paraan ng paggawa ng yelo ngayong gabi at susubukan ko ito mismo. Kung ang yelo ay ginawa bukas ng umaga, dadalhin ko ang natitirang pera. Ano sa palagay mo, guru? Si Jingzi ay natapos ng makinig. Tumango. Ang kahilingang ito. Tila makatwiran, ngunit hindi siya nasisiyahan sa kanyang puso. Ngunit sinabi niya, kung ganoon, Madam, pakibigay muna ang 500 tael, at ililipat ko sa iyo ang kasulatan ng lupa. Nagkataon na may gumagawa ng mga hilaw na materyales sa woodshed. Maaaring magpadala si Madam ng magbabantay dito bukas. Sa umaga, kung ginawa na ang yelo, babalik ako upang ayusin ang balanse kay Madam. Pagkaraang marinig ito, tumango ang ginang at naglabas ng 500 tala ng pilak kay Jingzi, naghahanda na bumalik sa Chunshui Tower para tumawag ng isang tao. Nang lumabas si Jingzi kasama niya, matagal nang naghihintay sa bakuran ng toolman na si Mrs. Shu. Nang makita niyang palabas si Jingzi, nakangiti niyang sinabi, nagtataka ako kung bakit ako pinuntahan ng young master. Hanggang ngayon, hindi niya alam na si Jingzi ang young master na gusto niyang hanapin sa simula. Ang alam lang niya ay pinalampas niya ang pagkakataong makabili ng ice cream. Pumunta ako dito sa pagkakataong ito para tingnan kung maaari kong gawin ang ilang negosyo kasama si Qingliang Yixia. Madam, ano ang tingin mo sa bahay ko? Tumingin si Mrs. Shu sa paligid. Sirang-sira na ang bahay at wala nang maganda rito. Pero dahil nagtanong ang iba, ngumiti lang siya at sinabing, not bad, not bad. Haha, sa tingin ko rin. Tama, kaya ibinento ko ang bahay at ang paraan ng paggawa ng yelo sa Chunshui Tower. Ang sorpresa, pagkabigla, at pagkatapos ay ang pag-ayaw at galit lahat ay lumitaw sa mukha ni Ginang. Shu, at sinabi niya kay Jingzi, Guru, paano madaling mabenta ang paraan ng paggawa ng yelo na ito? Matapos mag-isip, naramdaman niyang mali, kaya nagbago ang isip niya at sinabing, kahit ibenta mo, hindi mo maibebenta sa kanila. Chunshui Lu, bakit mo sinasabing hindi mo ito mabebenta? Bigyan mo kami ng Chunshui Lu.
Ang mga popsicle na ginawa ni Qingliang Yixia ay ibinebenta lamang sa halagang 100 cents bawat isa, ngunit ang ice wine ng iyong Chunshui Tower ay ibinebenta sa halagang 500 cents bawat mangkok. Hindi ba itim kung ibebenta mo ang paraan ng paggawa ng yelo? Ikaw na babaeng may itim na puso, natatakot ako na isang mangkok ng ice wine ay ibebenta sa halagang isang tail ng pilak. Nakangiting sabi ni Mrs. Shu. Huwag kang magsalita ng walang kaparirikan. Matiim siyang pinandilatan ng ginang, ang presyo ng ice wine sa ating Chunshui Tower ay may basehan. Ang presyo ng ice wine sa Jingzhou ay 500 yuan lamang ang isang mangkok. Maaari nilang ibenta ito, bakit hindi tayo? Ba, napakatapang mo, how dare you compare with Jingzhou? Si Mrs. Shu ay dumura, nang may panunuya. Wala kang kahihiyan. Ang ginang ay ayaw ding magpatalo. Ikaw ay kasuklam-suklam. Wala kang kahihiyan. Libertine ka noong bata ka, pero ngayong matanda ka na at dilaw na, hindi mo ba alam kung paano pigilan ang sarili mo? Seryoso ka talaga. Nako, ito ay mas mahusay kaysa sa ilang mga tao na hindi gustong maging malazwa. Nakakalungkot talaga na ang mga tao ay nais na magkasama. Nagmura ang dalawang shrews at madalas na nagbibiro ng maruruming salita. Si Chen Mo, na hindi pa nakakita ng ganoong ugali noon, ay tumabi at lalong namula. Paglingon niya kay Jingzi, nakita niya ang kasiyahan sa kanyang mukha. Nais niyang ilipat ang isang dumi at kumuha ng pakwan, nakikinig dito ng may sarap. Sinundot siya ni Chen Mo na may kaunting kawalang kasiyahan. Lumingon si Jingzi at nakita si Chen Mo na nakapout sa kanya. Agad niyang naintindihan at mabilis na tinapos ang melon eating trip. Ahem, mga babae, huwag na kayong magtalo. Humph, humph. Binigyan ng mukha ng dalawa si Jingzi, ngumuso sa isa't isa, at lumingon sa gilid. Mrs. Shu, kung gusto mong gumawa ng ice wine sa hinaharap, maaari kang bumili ng yelo sa Chunshui Tower. Bilhin mo sa kanya. I don't dare. Ha, hindi ko rin ibebenta. Ha, hindi pa ako bibili. Pagkatapos ay tumingin si Mrs. Shu kay Jingzi, na parang nagdadasal, Sir, ito ang paraan ng paggawa ng yelo. Ibenta mo sa akin. Napakamot ng ulo si Jingzi at medyo napahiya, ang pinakamahalagang bagay sa pagnenegosyo ay integridad. Si Mrs. Shu ay huli na. Pumayag na ako na ibenta ito sa Chunshui Tower. Pangako lang. Walang pirma o pledge. Umiling si Jingzi, hindi. Ibenta mo na lang sa amin. Kaya kung magbayad hanggat gusto mo. At sa hinaharap, ang young master o ang kanyang mga kamag-anak at kaibigan ay walang bayad. Pretty girl, pwede kang pumili ng kahit anong gusto mo. Jingzi, Shen, Mu, Ti pakopya Ti. Mataba na bola, pakopya O. Oo, ang pinaka nasasabik na tao na marinig ito ay walang alinlangan na fat ball. Lahat ng mga kamag-anak at kaibigan ay libre, at ang babae ay din kung maaari kang pumili sa iyong kalooban, sino ang maghahanap ng mapapangasawa pagkatapos ng moldita na lalaking ito gabi-gabi. Habang pinag-iisipan ito ni Fat Ball, lalo siyang nasasabik, at bamulong siya kay Jingzi, young village master, ito. I think it's okay. Ang mga mata ni Jingzi ay dumaan sa kanyang ibabang bahagi ng katawan, at umiling siya at sinabing, sa tingin ko ay okay din, ngunit natatakot ako na hindi mo magagawa iyon. Ang mukha ni Fat Ball ay agad na naging kulay ng atay ng baboy, habang si Jingzi ay may kalmadong ekspresyon. Nang makita ito ng iba, lahat sila ay hindi napigil ang tumawa. Guro, huwag kang mabalisa. Tumayo si Mrs. Shu, hindi mahalaga kung hindi mo kaya. Kulang tayo sa lahat ng bagay sa Zuiming Tower, maliban sa gamot. Kapag walang magawa ang master, kumuha ka lang at panatilihin kang buhay at malakas, at sa isang iglap lalakas ka. Napabuntong hininga si Fat Ball, at matagal siyang nasabi. Lumabas ka. Kabanata 77 Deal. Si Mrs. Shu ay nasa Fengyu Play sa loob ng maraming taon at nakakita ng maraming ganoong eksena. Lalaki, sino ba ang ayaw mawalan ng mukha? Kahit na hindi ito gumana, magpapanggap siyang mahusay at magtatanong, magaling ka ba? Napakagaling mo ba? Pagkatapos ay ngumiti siya at sinabi, Tito, naiintindihan ko ang lahat. Hanggat kailangan kita sa hinaharap, lumapit ka lang sa akin ng palihim. Wala kang alam. Galit na galit si Fatty Ball, huwag mong piliin si Zhu Imenglo. Madam Yi makinig, masaya ako. Tama ang tiyuhin na ito, hindi mo sila mapipili kay Zhu Imenglo. Siya. Pagkatapos ay sinabing papuri, hindi ba mas mabuti na pumunta ka sa aming Chunshui Tower sa hinaharap? Ang kagandahan ng aming mga batang babae sa Chunshui Tower ay hindi maihahambing sa isang ligaw na tindahan. Kahit na ang tiyuhin ay hindi. Ang aming babae ay marunong ding tumugtog ng piano at flute, napakahusay niya dito. Sinabi ni Fat Ball kay Jingzi na may hitsura ng kawalan ng pag-asa sa kanyang mukha. Sir, takot na takot ako, lumabas ka at huminga. Ngumiti si Jingzi at ikanaway ang kamay sa kanya. Tumingin sa kanya si Chen Mo na may kakaibang tingin. Bahagyang umubo si Jingzi at sinabing, Mrs. Shu, wala ni isa sa ating magkakapatid ang ganito. Mas mabuting huwag nang banggitin muli ang ganitong bagay. Si Mrs. Shu ay ngumiti ng nakakaloko, nagbibiro si young master, lalaki, hindi ba? Huwag kang mag-alala, totoo ang sinabi ko. Kung natatakot ka na ako ay hindi. Iyong.
Utang, maaari akong mag-iwan sa iyo ng isang tala. Ba? Sa tingin mo ba lahat ng tao ang klase ng tao na sinabi mo? Humigop siya at sinabing, minsan nagkaroon ng pagkakataon si Young Master A. Kun na maging panauhin ni Miss Warner, ngunit hindi siya sakam sa kagandahan at tumalikod at umalis. Paano siya naging uri ng vulgar na taong sinabi mo? Young Master A. Kun. Hindi makapaniwalang tumitig si Mrs. Shu. Tumingin siya kay Jingzi na may nanlalaking mata, ikaw. Ikaw ba talaga si Mr. A. Kun? Ngumiti si Jingzi ng duwag, totoo. Ako. Bang. Pagkatapos marinig ito, agad siyang itinapon ni Mrs. Shu. Hindi malupit ang tatlong sampal sa mukha niya. Bulag talaga ako noon. Si Mrs. Shu ay labis na kinasusuklaman ang sarili sa sandaling ito. Nang dumating si G. A. Kun upang personal na magbenta, hindi lamang niya tinanggihan si Shang Shaliangbing, ngunit tinanggihan din niya si G. A. Kun. Anong kasalanan? Kung tinanggap niya ito sa oras na iyon, si Zhu Imenglo ay nagbebenta ng ice wine, at si Mr. Akon ay casual na magsusulat ng mga tula sa kanila, at ngayon ay si Chen Shuolo na ang dapat umiyak. Ngumiti si Jingzi at walang pakialam. Tapos na ang usaping ito, huwag mo nang banggitin pa. Nang makitang hindi na ito hinabol ni Jingzi, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Ginang. Shu at nagpatuloy, Master Akon, gaano karaming pera ang naibenta mo sa kanila para sa pamamaraang ito ng paggawa ng yelo? Mahinahong sinabi ni Jingzi He, 2,000 taels. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, ngunit ngayon ay 500 tael lamang ang nakuha ko, at ang natitirang 1,500 tael ay kailangang maghintay hanggang bukas. Nang marinig ito ni Mrs. Shu, nagliwanag ang kanyang mga mata. Master Akon, ibenta mo sa akin. Kami sa Zhu Imenglo ay maaari ding maglabas ng 2,000 tael. At hindi mo na kailangang maghintay hanggang bukas, dadalhin ko ito sa iyo ngayong gabi. Talaga. Nang makitang medyo naantig si Jingzi, nagtanong ang lalaki sa tabi niya na babalisa ang ginang. Ano ang pangako ng katapatan sa paggawa ng negosyo? Hindi mo magagawa iyon, Mr. A. Kun. Idinagdag ng matandang bastard, ibinigay ko ang 500 tael ng deposito sa young master. So what if I gave it to you? Anyway, hindi ko naman pinirmahan, so ibabalik ko na lang sa iyo. Sagot ni Mrs. Shu. Mga salita. Shut up. Hindi kita kinakausap. Ang sabi ko lang, wala kang kinalaman dito. Nang makitang sisimula na muli ng dalawang panig ang digmaan, nagmamadaling pumagitna si Jingzi. Sa oras na ito, tumayo si Chen Mo, na matagal nang hindi nagsasalita. Sir, nagmamadali kaming umalis ng lungsod. Kung makakakuha tayo ng pera ngayong gabi, maaari tayong umalis ng lungsod bukas ng maaga ng walang pagkaantala. Hindi ba't mas mabuti? Sumulyap si Jingzi kay Chen Mo at naisip na matalino nga siya. Hindi pa siya nakakapunta roon. Hindi pa ako nakikipag-usap sa kanya noon, ngunit alam niya na ako ang magkukusa na makipaglaro sa kanya. Oo, kung hindi dahil sa emergency ng pamilya, paano natin ibebenta ang bahay na ito at ang paraan ng paggawa ng yelo? Mas maganda kung makukuha natin ang pera ngayong gabi. Hinawakan ni Jingzi ang kanyang baba at bamulong sa kanyang sarili na wika. Nang lumingon siya ay tumingin siya kay Chen Mo. Lihim silang ngumiti sa isa't isa, nagpapakita ng perpektong pagkakaunawaan. Napakalinaw ng kahulugang ipinarating ni Jingzi. Inakala ni Mrs. Shu na naiintindihan niya ito ng lubusan, kaya sinabi niya kay Jingzi, Master Akon, babalik ako sa Zhu Imenglo para makalakam ng pera para sa iyo. Huwag mo na siyang bigyan ng paraan ng paggawa ng yelo. Hayaan mong bawiin ko ang pera bago ako magdesisyon. Pagkatapos nun, tumakbo siya palabas ng walang tigil. Ito. Sa pagtingin sa kanyang likuran, sinabi ni Jingzi na may damdamin, talagang matapang si Mrs. Shu. Ang ginang. Master Akon, huwag kang maniwala sa mga salita ng taong iyon na may apelyidong Shu. Ang aming Chunshui building ay mas malaki kaysa sa kanilang Zuiming building. Bukod pa rito, si Miss Warner ay kumita ng napakalaking pera para sa gusali kanina. Hanggang ngayon, ang aming mga lumang kasanayan sa net worth na mahigit lamang sa 2,000 tael, paano kaya si Zhu Imenglo ay makakabili ng ganito? Naisip din ni Jingzi ang kanyang sinabi, kung hindi ay hindi na sana binili ni Mrs. Shu ang kanyang yelo noong una. Ngunit sinabi niya, talaga. Ngunit bumalik na si Mrs. Shu para kunin ang pera. Kung hindi, sa tingin ko, hindi ko tatanggapin ang 500 tael ng deposito ngayon. Kung hindi makukuha ni Mrs. Shu ang pera mamaya, paano ko ibebenta ito kay Chun Shuilu? Anyway, babayaran ang pera bukas. Young Master, masama ang ginagawa mo dito. Bakit masama? Sinabi mo lang na dapat kang maging tapat sa negosyo. Oo. Kung mawawalan ka ng integridad tulad nito at ikalat ang salita, paano ka makakamit sa iyong Joe City sa hinaharap? Malungkot na sabi ng matandang bastard. Ito, saglit na nag-isip si Jingzi, hindi ba ngayon ko lang sinabi sa aking asawa? May gagawin ako sa bahay, at aalis ako bukas sa Yongju. Natatakot akong hindi na ako babalik sa hinaharap, at hindi na kailangan pang magtatag ng paninindigan. Napasinghap ang madam matapos marinig ito. Sa wakas ay huminahon at nagsabi, Master Akon, bibigyan kita ng 1,000 tael ng pilak. Okay. Naantig ako sa sinseridad ni madam.
Kahit na dumating si Mrs. Shu na may dalang 2,000 pilak mamaya, tiyak na ibibigay ko ito sa iyo. Hindi ko na ibebenta ulit kay Zhu Imenglo. Walang paraan na makukuha niya ito. Mariing sabi ni Madam. Okay, masayang-masaya si Madam, tapos ililipat ko na sa iyo ang land deed, at pwede ka nang pumunta sa gobyerno para magparehistro bukas. Sabihin mo rin kay Madam ang paraan ng paggawa ng yelo. Hahanap si Madam ng gagawa ng yelo ayon sa pamamaraang ito mamaya. Halika na, kung gagawin ang yelo bukas ng umaga, paano babayaran mo kaagad ang balanseng 500 taels? Huwag mong ipagpaliban ang aming pag-alis. Walang problema. Sumang-ayon kaagad ang ginang, magpapadala ako ng isang tao upang suriin ang yelo kapag ito ay handa na. Magpadala ng isang tao upang dalhin ang pera sa young master. Pagkatapos mag-isip sandali, ang matandang ginang ay nagtanong ng may pagtataka, ililipat sa akin ng young master ang bahay ngayong gabi. I wonder kung saan kita makikita bukas ng umaga. Chapter 78 Pamilyar ba tayo sa isa't isa? Naisip na ni Jingzi kung saan titira. Itinuro niya ang bahay na pauilas na nasa tapat ng matandang bastard at sinabing, doon ako magdamag. Magpapadala lang ang aking babae ng pera doon bukas ng madaling araw. Tumingin ang matandang bastard at sinabi, medyo malapit ang lugar na ito, tama lang. Huwag mong ipagpaliban ang pag-alis ng young master sa lungsod. Sumunod, iniabot ni Jingzi at ng Madam ang pera gamit ang isang kamay at ang kasulatan ng bahay at ang paraan ng paggawa ng yelo gamit ang isa. Ipinakita ni Hanhan ang operasyon ng paggawa ng yelo para sa ginang sa isang maliit na tangke, ipinalakpak ang kanyang mga kamay at sinabing, tapos na. Tapos na ba? Nilainggan ng ginang ang mga detalye ng operasyon ni Hanhan ngayon na may bahagyang hindi makapaniwala wala man lang masyadong detalye. Magdagdag lang ng tubig at saltpeter. Oo, tapos na. Tumango si Hanhan. Nanghihinayang ngayon ang ginang sa pagbibigay ng banknote kay Jingzi ng masyadong maaga. Bakit parang hindi mapagkakatiwalaan ang paraan ng paggawa ng yelo na ito? Yun lang. Yun lang. Gumastos ako ng 2,000 pilak para bilhin ito. Umungol sa loob-loob ni Madam. Hindi tanga si Jingzi, at malinaw niyang nakikita ang iniisip nito sa isang sulyap, Madam, kung nagdududa ka, maaari mo siyang abutin at hawakan. Pindutin kung saan. Tinitigan ng ginang si Jingzi, ang kanyang mga mata ay tumitingin mula sa itaas hanggang sa ibaba. Si Chen Mo, na nakatayo sa tabi niya, ay hindi na nakatiis at tinuro ang maliit na tangke, syempre hinahawakan ko. Sino pa ang gusto mong hawakan? Ang mukha ng matandang bastard ay gaya ng dati, alam kong hinahawakan mo ang tangke na ito, ngunit ang tangke na ito ay hindi maliit. Sino ang nakakaalam kung ito ay humahawak sa takip o sa katawan ng tangke? Sino sa palagay ng batang babae ang kanyang hinahawakan? Pagdating sa pagmamaneho, si Chen Mo ay natural na walang laban sa ginang, at agad siyang natalo. Madam, hawakan lang ang katawan ng tangke at tingnan kung ano ang pakiramdam. Putol ni Jingzi. Kung hinawakan mo ang tangke na ito, ano ang makukuha mo? Bago niya matapos ang kanyang mga salita, hindi maigalaw ng ginang ang kanyang kamay nang hawakan niya ang katawan ng tangke. Hinawakan niya ito pataas at pababa ng napakahusay, at pagkatapos ay natuwa siya, lalong lumalamig. Oo. Pinunasan ni Jingzi ang malamig na pawis sa kanyang ulo, kaya huwag kang mag-alala, Madam, ito nga ay isang paraan ng paggawa ng yelo. Ito ay magiging malamig kapag idinagdag mo ito sa simula, at ito ay magiging yelo pagkatapos iwanan ito ng magdamag. Ang pamamaraang ito ay maaaring mukhang simple, ngunit ikaw at ako ay hindi sasabihin sa iyo na sino ang nakakaalam. Tuwang-tuwa na tumango ang ginang nang walang tigil. Natahimik si Jingzi saglit, pwede bang tumigil ka na? Tumigil siya sa pagsasalita ng walang kaparirikon sa kanya, sa takot na ang pananatili niya ay madumisan ang kanyang mga mata, kaya mabilis niyang tinawag si Chen Mo at ang iba pa. Tungkol naman kay ginang Shu, hindi na siya muling nagpakita. Sa isang kisap mata, nagpalit ng kamay ang may-ari ng kanyang bahay, ngunit si Hanhan at ang iba ay walang anumang pagsisisi sa kanilang mga mukha. Sa kabaligtaran, sila ay mas nasa sabik. Noong una ay inakala nila na ang 1,440 tael na ibinigay ni Lin Wenyao ay isang astronomical figure na hindi maabot, ngunit hindi nila akalain na ibinenta ito ni Jingzi sa halagang 2,000 tael sa isang kisap mata. 2,000 taels pwede bang humiga na lang tayo sa bundok simula ngayon? Hindi na sila estranghero sa lugar na kanilang tutuluyan ngayong gabi. Mula nang pumayag si Chen Mo na ipahiram ang bahay kay Jingzi kahapon, si Hanhan at ang iba pa ay nag-shuttle sa pagitan ng dalawang bahay. Mahigit sa kalahati ng mahigit 3,000 popsicle na nabenta ngayon ay galing dito, natural na pamilyar sila dito. Pagkalabas ng pinto, nagsimulang mag-usap ang lahat. Staying at Miss Chen's place tonight. May kwarto ba? Mas malaki ang bahay ni Ms. Chen kaysa sa dati, bakit wala tayong kwarto? Pero hindi ba't ginawa nating eye seller ang bakuran ni Miss Chen para matulog? Wala na masyadong lugar di ba? Sir, hindi ka ba maaaring maging partikular sa paghahanap ng isang piraso ng lupa? Ang lahat ay masigasig na nag-uusap, ngunit ang mukha ni Chen Mo ay unti-unting nagdilim. Sino ang pumayag na tumira ka sa bahay ko? Ito ang aking bahay. Nakuha mo ba ang aking pahintulot? Kaya mo bang igalang ang may-ari ng bahay? Ah!
Nang marinig ito, lahat ay tumingin kay Jingzi sa kahihiyan. Umiling si Jingzi at walang imik ding sinabi, tama si Ms. Chen, sino ang pumayag na doon ka tumira? Napag-usapan din namin kung saang kwarto matutulog, kanino ka natuto, at bakit ang laki ng mukha mo. Tiniis ito ni Hanhan. Naramdaman niya ang pagnanais na sabihin ang, ako ay kasama mo, at nag-aalinlangan na sinabi, Young Village Master, malinaw na sinabi mong mananatili ka sa lugar ni Miss Chen sa gabi. Napakamot siya ng ulo at naramdaman niyang tama ang kanyang pagsusuri. Sinabi ko na dito ako nakatira, sino ang nagsabi tungkol sa iyo? Sabi ni Jingzi, kumatok ang kanyang ulo. Kung gayon saan tayo nakatira? Nataranta ang lahat. Siyempre babalik ka sa bundok. Ang Fatty Ball ay nagkataong bumalik pagkatapos ng isang round. Inilabas ni Jingzi ang lahat ng 1,500 tael ng pilak na papel at ibinigay sa kanya, dahil ang bahay at ang paraan ng paggawa ng yelo ay naibenta na, bakit ka pa nananatili sa lungsod? Ibalik mo na lang ang perang papel na ito sa panganay kong kapatid at paligayahin ang lahat ng kapatid sa bundok. Tumango ang lahat, tanging si Hanhan lang ang nagsabi, nakabalik na tayong lahat, nasaan ang batang punong nayon? Pagkasabi noon ay sinulyapan niya si Chen Mo na agad namang namula. Bakit ang tanga mo? Umakyat si Jingzi at muling kinatok, kung aalis ako, sino ang kukuha ng natitirang 500 tael ng pilak bukas? Oh! Tinakpan ni Hanhan ang kanyang ulo at walang ibang tanong. Nang maisip ni Jingzi na nalutas na niya ng perpekto ang bagay, biglang nagsalita si Chen Mo sa kanyang likuran, ikaw ang tinutukoy ko. Kabilang ka. Lahat. Chen Mo. Si Pang Qiu pa rin ang mas matalinong tao na nadama na ang bagay ay hindi simple, kaya siya ay tumakas kasama ang mga tao. Ngumiti si Jingzi kay Chen Mo at sinabing, nakita din ito ni Miss Chen. Inilipat na ang bahay sa Chunshui Building. Wala akong mapupuntahan sa gabi. Tama. Itinaas ni Chen Mo ang kanyang kamay at itinuro pasulong. Agad namang sumang-ayon si Guijie, at tahimik na nagtulungan ng master at servant. Hindi na kailangan. Sabi ni Jingzi, napaka-pamilyar namin, kaya okay lang na magstay ng isang gabi, di ba? Familiar ba tayo sa isa't isa? Oo, pamilyar na ba tayo sa isa't isa? Sila. Nagpatuloy sa pag-awit sa pagkakaisa. Familiar kasi. Nang sabihin niya ito, sumulyap ang mga mata ni Jingzi kay Chen Mo, at huminto siya sa ilang lugar. Nakaramdam ng init si Chen Mo sa buong katawan at pisngi ng tanggihan siya nito. Gusto niya itong tawaging, bastos, ngunit natakot siyang may mapansin si Guiji na kakaiba, kaya't itinadyakan niya ang kanyang mga paa at dir-diretsyong naglakad patungo sa bahay. Hindi alam ni Guiji kung bakit, kaya napatingin siya kay Jingzi, pagkatapos ay sa likod ng kanyang binibini, umiling ito, at nagmamadaling hinabol siya. Pangako ba ito o hindi? Kahit na ano, kung hindi ka magsasalita, pretuhin ka na parang pumayag kang harapin ito. Naramdaman ni Jingzi na awkward ang kanyang ideya at agad siyang sinundan. Kabanata 79 na ganyan ba akong tao? Pumasok si Chen Mo sa looban gamit ang kanyang mga paa sa harapan, at sumunod si Jingzi sa likod. At siya ay nakaupo sa batong entablado tulad ng isang matandang lalaki, na ang kanyang mga paa ay nakakross, at sinabi niya kay Guiji sa napakaingat na paraan, nauuhaw ako, Guiji magmadali at gumawa ng isang kaldero ng tsaa. Ang iyong babae ay napakayaman, kaya't ang tsaa ay dapat na masarap. Kunin mo at inumin mo. Nangangati ang mga ngipin ni Chen Mo. Bago pa niya masabi ang, huwag mong inumin ito para sa kanya, hindi man lang tumanggi si Guiji at tumakbo para gumawa ng tsaa. Kaninong maid ito? Huminga ng malalim si Chen Mo at sinabing, Master, punta ka dito masyado ng gabi, sa tingin mo ba ay medyo sobra na? Seryosong umiling si Jingzi, sa tingin ko ay hindi. Hindi ko kaya. Tahimik na bamulong si Chen at saka sinabing, pero hindi man lang ako pumayag, bakit ka pumasok? Gusto mo pa dito magpalipas ng gabi, masyado ka bang walang hiya? Hindi ito sineryoso ni Jingzi, ikanaway ang kanyang daliri at sinabing, nako, hindi ba napakakuripot para kay Miss Chen? Noong nakaraang araw, niyaya ko si Miss Chen na pumunta sa bundok para kumain ng mga tuhog, at nag-overnight pa kami, pero tumanggi ka lang. Bakit mo ako tinatalikuran ngayon? Natahimik si Chen Mo pagkatapos marinig ito. Pwede ba ito pareho? Nakadisguise pa siyang lalaki noon, pero ibang-iba ang katawan niya sa katawan niya ngayon. Hindi ko na kaya. Muli siyang huminga ng malalim at nagsabi, Ginoo, madilim at maangin ngayong buwan, at may isang lalaki at isang babae na nag-iisa. Kung ang balita ay kumalat. Bago niya matapos ang pagsasalita, ikanaway ni Jingzi ang kanyang mga kamay at sinabing, may mga lalaking nag-iisa, ngunit kalimutan ang tungkol sa mga babae. Hindi mo ba masyadong minamaliit si Guiji? Kahit bata pa si Guiji, babae pa rin siya. Sa oras na ito, lumabas si Guiji dala ang teapot at narinig ang mga salita ni Jingzi. Ibinaba niya ang teapot, nagdududang sinabi niya, Sir, hindi na bata si Guiji. At saka, ano ang kinalaman ng pagiging bata sa pagiging babae? Ang mga mata ni Jingzi ay dumaan sa makinis na katawan ni Guiji at sa umaalon na katawan ni Chen Mo. Sinulyapan niya ito, kinagat ang kanyang mga labi, at pagkatapos ay sinabing, maniwala ka sa akin, bata ka talaga. Ang lumang kotse ni Jingzi ay umuugoy na at nagmamaneho.
Hindi man mabilis ang takbo ay nagmamaneho pa rin ito. Bata pa si Guiji at hindi pa nakasakay sa kotse, kaya mukhang nalilito siya. Ngunit si Chen Mo, na nakita ni Jingzi, ay hindi madaling linlangan. Binigyan niya ito ng maamong tingin. Sa harap ni Guiji, nahihiya siyang ituro ito, kaya't hindi na lang niya pinansin ang paksa. Kung hindi ka nag-iisa, hindi yun angkop, tama ba? Anong hindi nararapat? Hindi ako natatakot sa inyong dalawang babae bilang isang lalaki, kaya ano ang iyong kinatatakutan? Siyempre hindi ka natatakot. Ano ang dapat mong katakutin? Napabuntong hininga si Chen Mo. Hindi mo alam ito, tama. Kailangang protektahan ng mga lalaki ang kanilang sarili sa labas. Bakit hindi ako matatakot? Nang makitang nakapout at nakasimangot si Chen Mo, natuwa si Jingzi at sinabing muli sa kanya, hindi ba sinabi ni Miss Chen? Gusto mo bang bisitahin ang aming bayan? Sa aming bayan, ang ganitong uri ng bagay ay karaniwan. Karaniwan na para sa isang lalaki at isang babae na magsama. Hindi makapaniwalang sabi ni Chen Mo. Haha, pabayaan pa ang pagsasama, may mga nanganak pa, tinatapon at tinatakasan. Grabe. Pagkatapos magsalita ni Jingzi, bamuka ang bibig ni Chen Mo at Guiji. Pagkaraan ng mahabang panahon, nagtanong si Chen Mo, totoo ba ito? Oo naman. Bakit ka nagsisinungaling sa akin? Nang makitang medyo kakaiba si Chen Mo na nakatingin sa kanya, mabilis na ipinaliwanag ni Jingzi, hindi ako kasama sa mga taong ito. Tradisyonal akong tao. Tradisyonal ka ba? Tradisyon na ba na dalawang mahihinang babae ang dumating para manatili sa bahay? Sinong maniniwala? Hindi siya inilantad ni Chen Mo, ngunit bamantong hininga lamang, ang bayan ng Young Master ay talagang mahiwaga. Sa pagkakaalam ko, sa ibang bahagi ng Angwo, mahihiya ang mga babae kahit na magkaroon sila ng relasyon sa isang lalaki bago sila ikasal, lalo pa ang pagbubuntis bago ikasal. Kulungan ito ng baboy. Matapos marinig ito, napailing na lang si Jingzi sa inggit. Siyempre, ang inggit ay para din sa mga kapatid na kumukuha ng kinabukasan. Tutal, lahat sila ay kumukuha ng kamay. Kung sila ay inilagay dito, hindi sila maglalakas loob na isipin ito. So, mag-iisang gabi lang ako dito, anong magagawa ko? Saglit na nag-isip si Chen Mo at nag-isip, kukunin ko ang pera bukas at babalik sa Mangshan kasama niya. Oras na ba para pumunta sa Jingzhou? Pagkatapos mag-isip tungkol dito, mas naging komportable ako, okay, dito tayo mag-iisang gabi. Pero pwede ka namang magsabi ng mga pangit mamaya. Bawal kang pumunta sa kwarto namin ng basta-basta sa gabi. Ha? Biro ni Miss Chen, ganyan ba akong tao? Nagsalita rin si Guiji, oo, Miss. Si Mr. A. Kun ay tuwid at hindi natitinag kahit na pumunta sa Chunshui Tower. Bihira talaga yan ang sinabi mo. Alam iyon ni Guiji, alam ko ito. Paano siya naging ganoong klase ng tao? Nang hindi pinapansin ni Guiji, pinandilatan ni Chen Mo si Jingzi. Ikaw ay kung ano ka. Kung hindi mo pa nakita ang buong likod mo, maniniwala talaga ako sa'yo. Mapait na nag-isip si Chen Mo. Nang makita ni Jingzi ang mga mata ni Chen Mo na parang may gustong kainin, agad niyang naintindihan at napakamot sa ulo sa kahihiyan. Kaya lahat ng ito ay hindi pagkakaunawaan, okay. Sa sobrang tamad na sabihin ito muli, iniba niya ang paksa at nagtanong, Guiji, naging abala kami mula gabi hanggang ngayon, hindi ba matagal na? Kinusot ni Guiji ang kanyang malalaking mata, oo, matagal na kaming abala. Matagal na tayong busy, wala ka namang kinakain di ba? Oo, hindi pa tayo kumakain. Kaya nagugutom ako ngayon. Tuwang-tuwang napatalon si Guiji pagkatapos marinig ito, ganun din, Master. Nagpapanik na ako. Kung ito ay katangahan, sasalubungin sana siya ni Jingzi ng isang sampal, alam mo bang gutom ka at nakaupo ka pa rito na parang ibon? Nakalimutan ito, hindi rin siya. Hindi ko siya kilala sa parehong paraan. Anong uri ng pagkain ang mayroon ka sa bahay? Saglit na nag-isip si Guiji at sinabing, sabi ng ginang na baka umalis siya rito sa mga susunod na araw, kaya hindi ako nakabili ng maraming pagkain. Ngayon ay mayroon na lang akong pansit, itlog at gulay na natitira sa bahay. Kapag gutom ka, wala kang masyadong pakialam. Ikanaway ni Jingzi ang kanyang kamay at sinabing, magkita tayo. Huwag ka nang maghintay pa. Bumaba ka na. Ngayon gusto kitang kainin. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, sabay na tumingin sina Chen Mo at Guiji. Tingnan mo ang ginagawa ko. Hindi ba tama ang sinabi ko? Kumpiyansa na sinabi ni Jingzi, kapag pumunta ka sa Mang Mountain, ako mismo ang nag-ihaw ng mutton skewers para kainin mo. Ngayong nandito na ako sa bahay mo, posible bang gusto mong kainin ang ilalim ko? Kabanata 80 Takot sa iyo. Gusto mo bang kainin ang private parts ko? Tanong ni Chen Mo, na may isang pares ng malalaking mata na kumikislap, mapupulang labi at mapuputing ngipin, na tila may mapang-akit na alindog. Ah! Hindi binigyang pansin ni Jingzi ang kalabuan sa mga salitang ito ngayon, ngunit nang lumabas ito sa bibig ni Chen Mo, nagkaroon ito ng ibang estilo, na nagparamdam sa mga tao ng panlalamig. Oo nga naman. Di ba sabi ko kapag pumunta ako sa bahay mo this time, kailangan mong ipakita ang pagkakaibigan mo bilang landlord. Huminahon si Jingzi at nag-analisa. Pero, binigay ni Chen Mo ang kanyang mga kamay at nagkibit balikat, at napakatahimik na sinabi, hindi ko kaya.
Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, ibinaling ni Jingzi ang kanyang mga mata kay Guiji, iniisip na kung hindi niya makakain ang pansit ng iyong Panginoon, kakainin niya ang iyong pansit. Okay lang din yun. Ngunit bago pa siya makapagsalita, ikinaway ni Guiji ang kanyang mga kamay sa takot at sinabing, Master A-kun, hindi rin magagawa ni Guiji. Hindi mo kaya. Walang imak na sinabi ni Jingzi, sabi ko kasambahay ka, hindi ka marunong magluto. Hindi nahiya si Guiji at seryosong sinabi, dahil may chef ang pamilya namin, syempre hindi namin kailangan ng mga maids namin. Hindi pa rin naniniwala si Jingzi at nagtanong, hindi ka marunong magluto. Kung gayon bakit ka bibili ng pansit at gulay sa bahay? Sa wakas ay lumabas ang ginang at sinabing gusto niyang maranasan ang buhay ng mga ordinaryong tao, kaya pinabili niya ako ng mga gulay at lutuin ito ngunit napakahirap magluto, kaya bakit hindi? Bumili lang ako ng ilang simpleng pansit at gulay. Dahan-daang sabi ni Guiji. Kung gayon ano? Medyo na-curious si Jingzi. Pagkatapos ay sobrang hindi masarap kaya itinapon namin ang ilan sa mga lutong pagkain. Sinubukan ni Jingzi na huwag tumawa ng malakas. Namula ang mukha ni Chen Mo sa kahihiyan at pinandilatan niya si Guiji, halatang busog ka na para kumain, sinong nagsabing masyadong hindi masarap. Pagkatapos ay galit niyang sinabi kay Jingzi, ayaw mo bang kainin ang noodles na in-order ko? Okay, gagawin ko ito para sa iyo ngayon. Habang siya ay lalakad na papasok sa bahay, si Jingzi ay natakot at nagmamadaling hawakan ang kanyang braso at hinawakan siya sa likod. Dahil hinayla ni Jingzi, parang nakuryente ang katawan ni Chen Mo. Pagkatapos ay binitawan niya ang kamay at tumingin sa kanya habang nakahalukip-kap, bakas sa mukha niya ang pananabik. Alam ni Jingzi na siya ay masungit, kaya ngumiti siya, at pagkatapos ay nagsabi, mas mabuting huwag mo nang abalahin si Miss Chen. Magaling ako. Hahayaan kitang subukan ang aking mga kakayahan ngayon. Pagkasabi nun, pumasok siya sa woodshed, naisip ni Guiji. Parang gusto kong matutunan ang mga sumusunod na crafts, kaya pumasok ako para tumulong. Mas gugustuhin ni Chen Mo ang magluto nito kaysa kainin ang niluto niya. Nakaramdam ng matinding pagkadismaya si Chen Mo. Di ba doon lang sa baba? Ilagay mo na lang lahat sa iisang tubig at pakuluan mo. Hindi ako naniniwalang makakapagpakulo ka ng bulaklak. Kinagat niya ang labi at hindi kumbinsido. Si Jingzi ay gumagawa ng hot pot noodles, at ang pamamaraan ay napakasimple. Mag-init ng mantika sa isang kaldero, magdagdag ng tinadtad na berdeng sibuyas sa kawali, pagkatapos ay magdagdag ng tubig at asin, at hintayang kumulo ang tubig. Dahil may natitira pang berdeng gulay, idinagdag ni Jingzi ang mga ito at sa wakas ay pumutok ng 3 nilagang itlog. Hindi nagtagal ay handa na ang isang mabangong palayok ng soy pot noodles. Pinuno ni Jingzi ang 3 mangkok at inilagay ito sa mesa, at nakangiting sinabi, halika, subukan ang aking pansit. Si Chen Mo ay nakalaan at hindi natinag. Matagal nang nagugutom si Guiji, at naamoy na niya ang mabangong aroma, kaya hindi na niya hinintay na kunin ang chopsticks at simulang gamitin ito. Masarap. Si Guiji, na puno ng pansit at itlog ang bibig, ay pilit na pinipiga ang ilang salita mula sa kanyang bibig. Hoy, kung hindi pare-pareho ang pansit, ang sarap kaya. Dinampot din niya ang chopsticks, dinampot ang noodles at inilagay sa bibig niya. Ngunit sa sandaling pumasok ang noodles sa kanyang bibig, hindi na nakaimik si Chen Mo. Wow, napakabango. Nang makita silang dalawa na lumalamon ng pagkain anuman ang kanilang imahe, nasiyahan si Jingzi, haha, napakalakas ng pansit na in-order ko. Pagkatapos ng isang abalang araw at punong-puno ng sikmura, agad na nagkakaroon ng antok. Humikab si Jingzi at nagtanong, Miss Chen, saang kwarto ako matutulog ngayong gabi? Ginawang eye seller ni Jingzi ang ilang bakanteng silid sa bakuran at hindi na siya maaaring manirahan doon. Mayroong hilera ng mga silid sa hilaga, ngunit hindi nila alam kung saan sila tutuluyan. Nag-isip sandali si Chen Mo at itinuro ang pinakakanlurang pakpak, maaari kang matulog doon. Matapos sabihin iyon, ipinaalala rin niya, huwag lumabas sa gabi. Paano ang kaginhawahan? Sa bahay. Pagtingin kay Chen Mo, nagpipigil siya. Na may mapupulang pisngi, nagmamadaling ngumiti si Jingzi at sinabing, I'm kidding you, I'm a heavy sleeper. Makakatulog ako sa sandaling dumampi ang ulo ko sa unan. Hindi ako magising hanggang madaling araw. Inalis ni Chen Mo ang kanyang ulo at tumigil sa pakikipag-usap sa kanya. Pagkatapos ay sinabi niya kay Guiji, Guiji, maaari kang matulog sa akin ngayong gabi. Si Chen Mo ay nanirahan sa silangang pakpak, at si Guiji ay nakatira sa gitna. Matapos marinig ang mga salita ni Chen Mo, medyo na-curious si Guiji at sinabing, Miss, ano ang nangyayari ngayon? Hayaan mo akong sumama sa iyo. Natatakot ako. Ayos lang, nandito na ako, hindi kailangang matakot si Miss Chen. Matapos marinig ito, agad na tinapik ni Jingzi ang kanyang dibdib at sinabing, naisip ko na may 2 mahinang babae sa bahay, imposibleng walang lalaking susuporta sa kanila. Lumingon si Chen Mo, sinulyapan siya ng makahulugan, at tahimik na sinabi, hindi ako natatakot sa iba, natatakot ako sa iyo. Jingzi. Masarap ang tulog ni Jingzi. Naghilamos lang siya at lumabas ng kwarto. Umaga.
Paglabas ko, nakita kong maagang nagising si Chen Mo, pero hindi maganda ang mukha niya, at sobrang dilim ng mga mata niya. Dang dang dang. Bago pa sila makapagsalita ay may kumatok sa pinto. Nagkatinginan sina Jingzi at Chen Mo, ang isa ay bumalik sa silid at ang isa ay naglakad patungo sa pintuan. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko ang matandang bastard na nakatayo sa labas ng pinto na may malaking ngiti. Nang makita niya si Jingzi, ngumiti ang kanyang mukha na parang bulaklak, Master Akon, narito ako para bigyan ka ng pera. With that, hinubad niya ang kanyang damit at hinubad ang kanyang damit. Inilabas niya ang banknote mula sa loob, masayang kinuha ito ni Jingzi at nakangiting sinabi, mukhang ginawa na ang yelo. Napakaingat na tao ng ginang, at hindi niya bibitawan ang agila hanggat hindi niya nakikita ang kuneho, kaya tiyak na babayaran niya ito ng maluwag sa loob. Buti na lang nakahanda na ang yelo. Tapos na, tapos na. Ang ulo ng ginang ay tumatango na parang manok na tumutusok sa kanin. Kabisado niya ang paraan ng paggawa ng yelo, na isang tool sa paggawa ng pera para sa Chunshui Tower. Natural na excited siya. Ito ang pinakamaganda. Dahil alam na ni Madam ang paraan ng paggawa ng yelo, bakit hindi magpadala ng isang tao na gumawa ng higit pa ngayon, upang hindi maantala ang negosyo sa gabi? Salamat sa paalala, sir. Magpapadala ako ng isang tao na gagawa nito ngayon. Sabi pagkatapos noon, yumuko ulit ang ginang kay Jingzi at humakbang pabalik sa tapat. End of this chapter. For more updates, click on the notification bell.